Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayong muling nagbabalik upang talakayin ng patungkol sa the contemporary world na kung saan ay kailangang alamin, malaman at matutunan ng lahat ng mga mag-aaral na nasa kolehiyo o nasa tersyarya. Kung kaya't ang araw na ito ay patungkol sa Global City and Migration. Bibigyan natin ng diin kung ano nga ba ang epekto ng Global City at paano nasasabi ng isang bansa o ang isang lugar ay matitiyak bilang isang global city at paano nakakaapekto ang pagpapalipat-lipat ng mga tao ng kanilang tirahan upang magkaroon ng greener pasture o maaring magkaroon ng iba pang mga pakay o misyon sa kanilang buhay. Dahil sa migrasyon ay higit na lumalaki at lumulobo ang populasyon ng isang lugar. At dahil dito ay higit ding nakakaroon ng maunlad na global city. Kung kaya't alamin natin ang lahat ng ito sa ating talakayan. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, narito ang mga learning outcomes o mga learning objectives na dapat nating matamo matapos ang ating pag-uusapan. Ang una ay distinguish the attributes of global city as well as analyze the role of cities as realm of globalization. Kailangan malaman natin kung ano nga ba ang dapat nakatangian ng isang global city upang siya'y matawag na global city at ano nga ba ang gampanin ng isang global city sa pagpapaikot ng globalization. Ikalawa, evaluate the trends, issues, and concepts regarding global migration and its repercussion to the world. Third, value the global efforts to suffice and fathom the world's problem in relation to economy and politics. So, tingnan natin kung ano nga ba ang ginagawa ng mga global city na ito upang masolusyonan ang mga problema ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon, higit lalo ang patungkol sa migrasyon. At ang panghuli ay create an advertisement video that showcases ability to produce global cities in the Philippines. Kung kaya ng New York magkaroon ng global city, kaya rin ng ating bansa. Kung kaya ng Financial Times na magkaroon ng global city, kaya rin ng ating bansa. At kung kaya rin ng Japan, ng Britain, or ng London, alam ko'y kakayanin din ito ng Pilipinas. Kailangan lamang natin ng step-by-step process upang matamo ang ating adhikain para sa pagtamo ng global city. Ngayon naman, tayo ay maglaro ng mahal ako o niloko ako. If the statement is true, ang sasabihin ay mahal ako. Otherwise, say niloko ako. Ibig sabihin kapag niloko ako, ang statement ay untrue o false. Simulan natin para sa unang pangungusap. Cities act on globalization and vice versa. Mahal ako o niloko ako? At ang tamang sagot ay mahal ako. True. Talagang makikita natin ang globalization in cities. Makikita natin ang urbanization, ang global flaws ng mga services at mga products. Ikalawang pangungusap. A global city must be the seat of power and world affairs. Mahal ako, niloko ako. Magaling, mahal ako. Makikita natin sa global city ang maunlad na pamamayanan, gayon din ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kung saan nagaganap ang pagkakaroon ng conference at pagkakaisa ng mga taong involved para sa isang international na gawain. Ikatlo, due to migration, global cities became the center of terrorism and environmental development. At ang tamang sagot ay niloko ako dahil tama naman, center of terrorism, talagang minsan nagaganap yung ilan sa mga pag-atake ng mga terorista sa mga global cities. Higit lalo sa mga kilalang mga cities sa ibang bansa at sa buong mundo. Ngunit kung makikita natin, environmental development, isa itong malaking question sapagkat malaki ang epekto ng global cities sa pagkasira ng ating likas na yaman. Higit lalo nitong nasisira ang ating mga likas na yaman sa pagpapatayo ng iba't ibang mga gusali at mga infrastruktura na nakakapagdulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Ikaapat, economic failure is a pull factor of migration. Ang tamang sagot ay niloko ako dahil ito ay isang push factor. So, ibig sabihin, push, tinutulak ka
'Di ba? Para ikaw ay pumunta sa ibang bansa sapagkat nais mong magkaroon ng greener pasture o magkaroon ng mas malaking kita. Dumako naman tayo ngayon sa ating naturang talakayan. Tinataya na ang globalization ay spatial sapagkat kinakailangan nito ng mga physical spaces o mga lugar kung saan itatayo ang iba't ibang mga infrastruktura na gagamitin upang magkaroon ng malayang ugnayan ang iba't ibang mga bansa. Ang pagpapatayo ng mga infrastrukturang tulad ng buildings, malls, at iba't iba pa ay gagamitin upang sa pagpapatayo ng mga businesses ng ilan sa mga capital investors. Kinakailangan din sa globalization ang pagkakaroon ng iba't ibang mga klase ng pagpapakita ng kultura. Sapagkat sa globalization, hindi lamang ito sa politika, ekonomiya, kundi binibigyan din ito ang pagkakaroon din ng kultura ng mga iba't ibang mga bansa upang makilala ng isang partikular na bansa. Kung kaya't sa globalization, it's for people's monuments, culture and business based on the certain places. Kung kaya tinataya na kung saan higit na tinatayo ang mga infrastrukturang ito sa mga cities. Kung kaya tinatawag ang ilan sa mga cities as global cities sapagkat narito makikita ang globalization. Globalization acts on the cities and the cities act on the globalization. It's vice versa. Sa inyo namang palagay, kailan naman nagsimula ang kaisipang Global City? Sa katunayan, ito ay nagsimula sa pagpapakilala ni Saskia Sassen ng salitang Global City. Batay sa kanya, ang Global City daw ay nakafocus sa economic power ng isang bansa. Ibig sabihin, kailangan may economic growth. Ibig sabihin, makapangyarihan ang isang bansa, maunlad ang bansa, mataas ang kaso ng may mga trabaho, at marunong ang mga taong naninirahan rito. Ilan sa mga tinatawag nating economic power sa buong mundo ay ang mga sumusunod. Kabilang sa listahan ang New York Stock Exchange. Nariyan din ang Tokyo Stock Exchange na kung saan ay matatagpuan ng Tokyo sa Japan at ang New York ay sa Amerika. Nariyan din ang Financial Times Stock Exchange. So, ibig sabihin, ito yung mga nagpapakita ng economic power, mga makakapangyarihan. At tatalakay natin ano-ano nga ba yung mga katangian ng isang global city. Ilan sa mga indicators o mga tinatawag nating katangian ng isang global city ay ang mga sumusunod. Para matawag kang global city, dapat may economic opportunities. Ibig sabihin, may economic stability, may mga trabaho ang mga tao, merong mga pera ang mga tao, may maayos na pamumuhay ang mga tao, at merong market size, size of middle class, and potential growth. So, ibig sabihin, kailangan maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Hindi lamang mataas ang economic growth, kundi mataas din ang economic development na tumutukoy sa pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ikalawang indicator, masasabi ng isang bansa o isang lugar na global city kung narito makikita ang seat of authority and center of powers. So, ibig sabihin dito nagaganap ang ilang mga world affairs and international activities. Halimbawa, may pagpupulong ng United Nations at ito'y nagaganap sa mga makakapangyarihan at mga global cities sapagkat this is the seat of authority and center of power. Kadalasan, dito rin makikita ang ilan sa mga kilalang ahensya sa buong mundo. Halimbawa, makikita ang International Criminal Court sa Hague, Netherlands. So, ibig sabihin, isa ito sa mga makikita nating may seat of authority and center of power. Ikatlong indicator naman ay makikita sa global city na home of culture and higher learning. So, ibig sabihin, pinahalagahan nila ang kultura. May mataas silang pagpapahalaga sa edukasyon na kung saan makikita natin maraming mga bata o maraming mga estudyante ang nag-aaral sa ibang bansa upang matutunan, upang matuto ng iba pang klase ng pag-aaral, ng iba't ibang klase ng imbensyon, ng iba't ibang metodolohiya, at of course, makilala rin ang kultura ng mga kilalang global city sa ating mundo.
Ngayon ay natalakay na natin ang ilan sa mga indicators para masabi ang isang lugar na global city. Dumako naman tayo sa mga features of global city. Sa katunayan, isa sa mga global city na makikita sa buong mundo ay matatagpuan sa Finland, sa Helsinki. Kilala ang Finland sa pagkakaroon ng mga tahanan na may iba't ibang kulay na itong nasa larawan ay isa sa mga makasaysayang lugar na makikita sa Finland. Sa karagdagan, isa sa mga features of Global City ay Center of International Services. So dyan natin makikita ang pagkakaroon ng real estate, banking, marketing, at insurances. So hindi lang siya seat of power, kundi Center of International Financial Services. So mga bangko na mga kilala sa buong mundo. Kalawa, home of financial headquarters such as stock exchange and financial institution. Ikatlo, seat of international corporation and organization and of major manufacturing industry. So, ibig sabihin talaga, pag global city, makikita natin dito lahat ng mga mahalagang bagay at lahat ng mga mahalagang ahensya ng buong mundo o ng isang bansa. Nandyan yung international corporation and organization, financial of course sa money, and international financial services. Kasi nga ang pinapakita nito ay economic power, more on money. Pang-apat, Center of Media and Communication for Global Links, of New Ideas and Innovations, Multifunctional Infrastructure and Best Services Culture, and kabilang din ang Center of High Quality Educational Institutions, Research Facilities, and National Regions. So, ibig sabihin, high-tech, ibig sabihin, class, at talagang makikita natin yung development sa isang global city na pinapahalagahan nila yung kultura at edukasyon, gayon din ang communication at innovation. Mahalaga rin sa global city, hindi lang yung perang side, it's not just about the money side or financial matters, but at the same time, they give importance for the communication, for services, for culture, infrastructure, as well as educational institution. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng research facilities. So mahalaga sa kanila yung mga pananaliksik, experimental for advancement and scientific development. Ganon kaganda kapag global city. Sa iyong palagay, kaya ba nating magkaroon ng global city sa Pilipinas? Kung makikita natin maganda ang epekto ng global city, talagang makikita natin na maganda at magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan at sa mga taong nasasakupan ng isang bansa. Sa katunayan, kung pupunta ka ng Japan, talaga namang develop ang isang bagay na nasira, ang isang infrastructure na nasira ay maayos lamang ng 2 hanggang 3 araw. Napakalinis rin ng Japan, kaya tinatawag ang Japan as industrial giant of Asia. Ngunit sa kabila ng mga kagandahan na meron ng global city, ayon kay Greg Charnock, na kung saan tinalakay niya that global city is an urban center that has significant advantages and serve as a hub of globalized system. Totoo naman, sapagkat pumunta ka ng global city, halimbawa sa Tokyo, makikita mo lahat dyan ng iba't ibang mga kultura, ng iba't ibang pamilihan, ng iba't ibang financial institutions, at makikita mo yung development na meron sa isang lugar. Ibang klase talaga. Kaya makikita natin sa sinabi ni Charnock na it's an urban center na binibigyan yung pagpapahalaga sa globalized system. Ngunit tulad nga ng sinabi ko kanina, bukod sa mga magagandang epekto ng globalized system sa isang global city, meron itong mga problema o mga challenges. At ilan sa mga challenges ng global city ay number 1, greater inequality and poverty. Hindi ibig sabihin na maunlad na ang bansa, global city ito, ay wala ng kahirapan and inequality. Meron pa rin nagaganap na mga inequality na kung saan merong mayayaman at meron pa rin nakakaranas ng kahirapan. Ikalawa, sa global city rin, of course, dahil nga more on development, ay nagkakaroon tayo ng environmental issues batay sa paniniwala at sa pagsusulat ni Richard Fronda. Totoo na kung saan lahat
ng ilan sa mga makikita natin sa Global City ay wala ng mga kapunuan. Lahat na inapatayuan ng condominiums, ng iba't ibang mga buildings, malls, subdivisions, mga financial institutions, and other infrastructure. Ikatlo, isa rin sa mga challenges ng Global City ay ang terrorism in cities. Batay kay Longworth taong 2015. Dahil nga Global City, maunlad, nandyan yung sentro ng lahat ng bagay. Ito'y nagiging target ng ilan sa mga terorista sa ating mundo. At ang panghuli, nagkakaroon tayo ng brain and brown drain. So ilan sa mga professionals natin ay pumupunta ng Global City at napag-iiwanan ng kanilang mga bansa. Gayon din yung mga skilled people. Of course, para sa greener pasture. At dahil nga nagnanais sa mga tao ng greener pasture, maunlad na buhay, nagkakaroon tuloy tayo ng global migration. Sa global migration, tinatalakay nito yung flow or movement of people. So, dati, tinalaki natin sa globalization, it's the flow of services, products, education, as well as with people. From one place to another to have work or better quality of life. So, marami sa atin na mga pumupunta sa ibang bansa upang maging OFW at para makatulong sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So, meron tayong iba't ibang mga migration, iba't ibang klase ng migration. Pag sinabi nating internal migration, ibig sabihin nasa loob lang yan ng isang bansa. Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa Mindanao, gusto mong tumira ng Manila dahil gusto mong kumita ng mas malaki, ito ay halimbawa ng internal migration sa loob ng isang bansa. Kalawa naman ay tinatawag nating international migration. Ito na yung lalabas ka ng ibang bansa. Nakatira ka sa Maynila at gusto mong magkaroon ng mas malaking sahod at matutunan ang kultura ng ibang bansa. Ito ay halimbawa ng international migration kung saan you cross borders of one nation to another. From Philippines, you go to USA. From Philippines, you go to Canada or Australia or New Zealand. Bunsod ng international migration ay nakakaroon tayo ng iba't ibang migrants. At ang iba't ibang mga migrants na ito ay may kanya-kanyang mga definition or may mga katangian. Para sa una nating type of migrant, ito ay ang immigrant. Ibig sabihin, permanently move to another country. Ibig sabihin, talagang residente ka na, may green card ka na, bahagi ka na ng citizenship or citizenry ng isang bansa. Ikalawa, pag sinabi naman nating seasonal, stay or work for a period of time, ibig sabihin parang work visa ka lang. Pwede kang bumalik sa bansa mo, tas pupunta ka ulit doon para sa iyong trabaho. Stay or work for a period of time. May tinatawag din tayong illegal migrant. So ito naman yung resides in a country without legal rights of residency. Wala kang maayos na dokumento. Wala kang maayos na proseso upang maging immigrant ng ibang bansa. Petition migrant. So ito naman ay kapag meron kang kamag-anak, kapatid, magulang, nanay, tatay, at kinupkup ka at kinuha ka sa ibang bansa para manirahan at makasama mo sila. Ikaw ay petition migrant. May tinatawag tayong refugees or asylum seeker, unwilling to return home because of varied seasons. Kung maalala natin, meron dating Miss North Korea na ayaw niya nang bumalik sa kanyang bansa dahil sa ilang mga dahilan at ilan sa mga karanasan kung kaya siya nanatili na sa isang bansa. At ito ay tinatawag nating refugees. Isa rin sa mga halimbawa ng mga refugees na hanggang sa kasalukuyan ay nakararanas pa rin ng discrimination at hindi tinatanggap na kanilang bansa ay ang taga Myanmar or mga Rohingya refugees. Sapagkat para sa kanila, hindi daw sila kabilang sa bansang Myanmar. Kung kaya't ang mga refugees o mga Rohingya refugees ay nananatili sa Bangladesh at sa ilan sa mga bahagi ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ilan sa mga factor kung bakit nga ba lumilipad o nakakaroon tayo ng internal at international migration ay yung mga sumusunod. May tinatawag tayong push and pull
factor. So pag sinabi nating push, nagtutulak sa'yo na pumunta ka sa ibang bansa. Push number 1, unemployment. Walang trabaho sa iyong bansa. Mababa ang pasahod sa iyong bansa. Number 2, war and civil unrest. So, ibig sabihin may digmaan, may pag-aalsa, hindi tahimik ang bansa, at parang nafe-feel mong hindi ka safe. Number 3, of course, natural disasters and calamities. Lumilipat ang iba't ibang mga tao sapagkat nakakaranas sila ng iba't ibang mga kalamidad. And of course, economic failure. Ibig sabihin, nagkaroon na ng recession, nagkaroon pa ng depression sa ating ekonomiya. At kailangan mong lumipat sapagkat kailangan mong kumita ng pera. Kalawa naman, na factors of migration ay ang pull factor. Number 1, pull factor. Greener pasture. Gusto mo ng mas maunlad na buhay, mas malaking kita sa iyong trabaho. Ikalawa, haven of peace. Of course, 'di ba? Nais nating tumira sa ligtas at mapayapang lugar. At less of natural hazard. So, mas pinipili natin yung lugar na hindi kadalasang nakakaranas ng lindol, hindi nakararanas ng anumang mga kalamidad. At meron kang pamilya o mga kamag-anak sa ibang bansa na gusto mong makasama at makapili. Sa katunayan, may positive and negative effects ang global migration. Maaring positibo ang maging dala nito sa iyo o maaring negatibo. Isa sa mga positive effect ng global migration ay improvement of quality of life. Of course, kung meron kang trabaho sa ibang bansa, mas malaki ang sahod, mas aangat ang iyong buhay. Ikalawa, merong economic opportunities, 'di ba? Kung pwede ka dong mag-teacher, pwede ka mag-nurse, at pwede ka maging doctor, bakit hindi mo tanggapin? It's an opportunity para magkaroon ng pag-unlad sa iyong buhay at para mas maranasan mo rin naman ang kultura na meron ang ibang bansa at ang kanilang mga proseso sa pagtatrabaho. Third, tulad ng sinabi ko, new culture and expansion of knowledge. Mas higit na lalawak ang ating kaalaman, mas higit nating malalaman ang ikot ng mundo, at higit nating matutukoy ano pa ba yung mga kakulangan sa ating mga bansa na maaari nating mabigyan ng tulong upang mapaunlad ang daloy ng ating bansa. And of course, personal and professional experiences. Masigit na lalawak ang ating experiences, mga karanasan at mga kaalaman, at higit din lalawak ang ating connection sa iba't ibang mga tao sa isang bansa. Ngunit sa kabila nito, may mga negative effects. Isa sa mga negative effects ay racism and culture barriers. May mga bansa talaga na hindi maiiwasan na magkaroon ng discrimination at nagkakaroon tayo ng mga pagbabago. Minsan nahihirapan tayo mag-adapt sa kultura ng ibang bansa. Ikalawa, shortage of short supply. So, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng kakulangan ng mga doctors, ng mga nurses. Nagkakaroon tayo ng kakulangan ng ilang mga professionals and skilled workers sapagkat lumilipat na sila sa ibang bansa. At panghuli, culture barriers pa rin. Diba? Isa to sa mga dapat nating bigyan ng pansin sapagkat mahirap yung mag-a-adapt ka sa ibang kultura, pero as time goes by, ay makakayanan mo na rin tanggapin at malaman at mag-adapt sa kultura ng ibang bansa. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Tandaan natin na maaari tayong pumunta sa ibang bansa o magkaroon ng international migration. Ngunit wag na wag nating kalimutan ang bansang Pilipinas. Alam ko na nais nating umunlad, pero wag din nating kalimutang paunlarin ang ating bansa. Sa bawat effort na binibigay naman natin bilang isang immigrant or bilang migrant worker sa ibang bansa, ito rin ay nakakatulong sa ating ekonomiya. Ngunit tandaan natin na higit na makatutulong tayo kung magbibigay tayo ng serbisyo sa ating bansa. At narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman at matutunan ang ating talakayan sa araw na ito. Paalam at maraming salamat, klase!